Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 5, 2026, Sunday. Patuloy ang paglakas at paglapit sa bansa ni Super Typhoon Bavi at ngayong araw inaasahan na ito ay tatawid sa Mariana Island bago tuluyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang Easterlies ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, habang sa malayong silangan ng bansa ay patuloy nating binabantayan ng napakalakas na Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kahit malayo pang mismong sentro ng bagyong ito, mahalaga na itong bantayan dahil sa laki, lakas at posibleng magiging epekto nito sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa hilagang bahagi ng bansa at sa habagat na maaari nitong palakasin sa susunod na linggo. Ngayong umaga, ang Super Typhoon Bavi ay tinatayang nasa layong 2,700 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 195 kilometers per hour. Malapit sa sentro, may gustiness hanggang 240 kilometers per hour at kumikilos ito westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Malinaw dito na isa na itong napakalakas na sistema habang nananatili pa sa malayong bahagi ng karagatang Pasipiko at sapat para seryosohing tutukan sa mga susunod na araw habang papalapit ito sa kanlurang bahagi ng Pacific. Ngayon, unahin natin ang kasalukuyang forecast weather condition sa loob ng Pilipinas para sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Island. Ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang easterlies, meaning ang hangin mula sa silangan ay may dalang sapat na moisture mula sa dagat kaya mas madaling mabuo ang mga ulap at thunderstorms sa mga lugar na nakaharap sa silangang bahagi ng bansa. Hindi ito nangangahulugan na sabay-sabay o pantay-pantay ang ulan sa buong rehiyon. Sa halip, may mga lugar na pwedeng makaranas ng maaliwalas na umaga, tapos sa tanghali, hapon o gabi ay biglang kakapal ang ulap at kasunod na ang malakas na buhos. Sa Cagayan Valley, mahalagang bantayan ang mga bahagi ng rehiyon na mas malapit sa silangang seaboard at sa mga lugar na madaling maapektuhan ng moisture flow mula sa dagat. Pwedeng hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw, pero kung may mabubuong mas aktibong thunderstorm cell, sapat iyon para magdulot ng malakas na ulan sa maikling panahon. Sa Bicol Region, kapansin-pansin ang impluensya ng easterlies dahil bukas ang rehiyon sa silangang dagat, kaya kahit isolated lamang ang rain shower sa forecast, ang isang partikular na probinsya o lungsod ay pwedeng makaranas ng mas malakas na buhos kaysa sa katabing lugar. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang bantayan ang mabilis na pagbabago ng kalangitan, lalo na kung biglang kumapalang ulap at may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa Eastern Visayas, mas malinaw ang epekto ng easterlies dahil lantad ang rehiyong ito sa moisture mula sa Pasipiko. Ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm ay pwedeng maranasan bilang pabago-bagong lagay ng panahon sa loob ng maghapon. May mga sandaling bahagyang maaliwalas pero pwedeng mabilis na maging maulap at umulan sa ilang bahagi kapag naging aktibo ang thunderstorm development. Sa Aurora at Quezon, kapareho rin ang larawan. Ang mga probinsyang ito ay nasa silangang bahagi ng Luzon, kaya madali rin silang maaabot ng haging may dalang moisture mula sa dagat sa Dinagat Island dahil isa itong island province na mas bukas sa silangang daloy ng hangin. Mas sensitibo rin ito sa biglaang pagbuo ng ulan at thunderstorm. Ang posibleng epekto sa mga lugar na ito ay flash floods at landslide during severe thunderstorm. Mahalagang idiin na kahit isolated rain showers lamang ang nakalagay sa forecast, ang isang thunderstorm na tatama sa mismong lugar ay pwedeng magdala ng malakas na ulan sa loob ng maikling panahon. Kaya sa mga mabababang komunidad, sa mga lugar na malapit sa ilog at sapa at sa mga bahagi na may matarik na dalisdis, dapat seryosohin ang posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga lugar na ito, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kaysa sa direktang epekto ng isang mas malaking weather system. Kaya may mga lugar na maaaring maaraw sa umaga tapos habang umiinit ang panahon ay mas dumarami ang ulap at may mga bahaging makakaranas ng biglaang malakas na ulan sa hapon o gabi. Silipin din natin ang kondisyon ng hangin at dagat. Para sa eastern section ng Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula east to northeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Generally, hindi pa ito ang pinakamapanganib na kondisyon ng dagat, pero hindi rin dapat maliitin lalo na sa mga baybayin
na mas nakaharap sa silangang dagat at sa mga lugar na may kasabay na thunderstorm activity sa karagatan. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to southeast at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Ito ay mas katamtamang kondisyon para sa dagat sa maraming bahagi ng Luzon, bagamat kailangan pa ring bantayan ang anumang biglaang paglakas ng hangin kapag may mabubuong thunderstorm. Para sa Visayas at sa silangang bahagi ng Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, light to moderate ang hangin na mula southwest to west at ang coastal waters ay slight to moderate rin mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi pa ito ang pinakamasungit na lagay ng dagat sa bansa sa kasalukuyan, pero mahalagang tandaan na ang mga thunderstorm na maaaring mabuo dahil sa easterlies o localized heating ay pwedeng magdulot ng pansamantalang paglakas ng hangin at pag-alon ng dagat sa loob ng maikling panahon. Kaya para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda, mahalagang bantayan ang pagkapal ng ulap at biglang pagbabago ng ihip ng hangin. Sa mas malawak na tropical cyclone update tungkol kay Bavi, ayon sa kasalukuyang forecast, ang bagyong may international name na Bavi ay patuloy pang nag-i-intensify at sa ngayon ay isang napakalakas na sistema sa malayong silangan ng bansa. May kalayuan pa ito sa Eastern Visayas pero inaasahang dadaan muna ito sa may Guam at Mariana Island habang nagpapatuloy sa paggalaw pakanluran. Ito ang lugar na unang makakararas ng hagupit ng super typhoon kaya mag-ingat po ang mga kababayan natin na nasa mga lugar na yan. Pagkatapos nito, mas nakikita ng mga forecast na papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa Monday o Tuesday. Ang pinakamahalagang punto rito ay habang binabagtas nito ang malawak na bahagi ng Pacific, inaasahang patuloy itong lalakas habang papalapit ito sa mas kanlurang bahagi ng karagatan. Hindi ito humihina, kundi nananatiling may mataas na potensyal na maging isa sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Sa kasalukuyang track scenario, nakikita na lalapit ito sa may extreme northern Luzon at sa ngayon hindi pa ito nakikitang direktang maglalandfall sa kalupaan ng bansa. Gayunman, hindi pa ito final dahil malayo pa ang sistema at marami pang pwedeng magbago sa direksyon ito. Sa tropical forecasting, ang maliliit na pagbabago sa steering winds at sa paligid ng bagyo ay pwedeng magdulot ng malalaking pagbabago sa eksaktong layo nito sa kalupaan pagdating sa mga susunod na araw. Kaya habang ang prevailing scenario ay paglapit sa extreme northern Luzon nang hindi tumatawid sa lupa, nananatiling mahalaga ang patuloy na pagbabantay sa mga susunod na update. Ang isa pang napakahalagang detalye ay ang laki at lawak ng super typhoon na ito. Dahil sa sobrang lawak ng sistema, inaasahan na maaari nitong palakasin ng habagat sa susunod na linggo. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi ito direktang tumama sa kalupaan, pwede pa rin itong magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kapag ang isang napakalakas at napakalawak na bagyo ay nasa tamang posisyon sa silangan o hilagang silangan ng Pilipinas, kaya nitong higupin ang mas maraming moisture at baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Ang resulta nito ay mas aktibong habagat na pwedeng magdala ng mas tuloy-tuloy at mas malawak na pag-ulan sa western side ng Pilipinas. Kaya sa kaso ni Bavi, hindi lang ang direktang track nito ang dapat bantayan, kundi pati ang kakayahan nitong baguhin ang monsoon pattern at magdala ng indirect effect sa malaking bahagi ng bansa. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.